Kapag sinabing pickup truck, anong tatlong bagay na pumapasok sa isip nyo? Kung ako ang tatanungin, ito yung tatlo ko. Number 1, pangnegosyo. Kasi sa sobrang versatile ng mga pickup truck, napakarami mong pwedeng gawin dito, lalo na kung ikaw ay naghahakot ng mga gamit pang negosyo. At dahil nabanggit ko na rin na panghakot, well, number 2, panghakot. Whether naglilipat ka ng bahay at kailangan mong dalhin ang iyong sopa, ref, aircon, and mga kama, well, pasok na pasok yan at kayang-kaya yan ng mga pickup truck. Bukod kasi sa napakalaki ng kanyang bed space, sa tibay ng mga suspension neto, panatag at sigurado kang hindi ito masira pagdating mo sa paroroonan mo. Pero lastly, kung akong tatanungin mo pag sinabing pickup truck, ito ay pang off-road. It can go places where the road is less traveled, ika nga. Tumawid ng ilog, umakit ng bundok, panis yan sa mga pickup truck. Lalong-lalo na yung mga pickup truck na 4x4 at manual transmission, gaya ng topic natin sa video na to. Before I go on, kung mahilig ka sa Philippine car news and reviews, I would appreciate it if you can consider giving a like on this video and subscribing to the channel. I post one video a week sharing my thoughts and opinions regarding Philippine cars. Maliit na bagay yan para sa inyo pero napakalaking tulong yan para lumago ang channel na to so that I may also know the interests of the Filipino consumer. So, as you can already guess by now, ang topic natin ngayon ay ang 2024 Toyota Hilux Conquest 2.8 liters diesel 4x4 na manual transmission. Wow, sa pangalan pa lang, alam mo ng pangmalakasan. Conquest Plus, dahil siya ay merong 2.8 liter diesel na makina, alam na napakalakas na itong humatak at pumuhat. 4x4, so alam mo na panis ang mga off-road at mga lubak dito. At syempre, dahil ito ay manual transmission, more often than not, ito ang choice ng mga hardcore na enthusiast na nag-off-road. Gaya ng nabanggit ko kanina, ito ay updated Hilux Conquest pa lang. Wala pa yung bagong platform na I think kung akong tatanungin, darating yun around sa second half ng 2024 or by quarter 1 or 2 siguro ng 2025. Pero yan ay chismis na walang resibo ha. Galing lang yan sa mga car news and reviewers na nasa Australia. Wherein mabenta rin kasi ang Hilux doon kaya sa tingin ko, medyo reliable and credible naman ang mga sources. Looking at the sides, hindi masyado halata or wala talagang pinagkaiba to sa mga Conquest noong last year. Nandyan pa rin ang kanyang highway terrain tires na kung ako tatanungin, ito ang isa sa mga unang-unang papalitan ng mga hardcore off-roaders kasi naka-highway terrain pa tong sasakyan na to, yung kanyang gulong I mean. Pero kung kailangan mo pang off-road, nandyan ang all-terrain tires. Na most likely, palit mags na rin to. The black plastic body cladding syempre nandyan pa rin para protekta ng mga gulong or rather yung paint sa body kasi kapag ka nag-off-road hindi talaga may iwasan na tumalsik ang mga bato. Similar to as last year's model, nandyan pa rin ang kanyang sports bar na serves two purposes. One is for aesthetics kasi napakaporma naman talaga tignan pagka merong sports bar ang pickup trucks. And syempre, ito ay functional din kasi pwede mo isandal dito yung mamahabang bagay na dala-dala mo. Lastly, nandyan ang kanyang functional roof rack kung gusto mo magdala pa ng extra gamit dun sa bubong mo. Now for the rear, wala rin ako nakitang pagbabago dito pero naniniwala ako sa kasabihan na don't fix what is not broken. Nandyan pa rin ang kanyang sensors para matulungan ka na tumunog siya yung mag-aalarma, hindi yung bug na tunog pagka umatras ka at nag-park. Kung hindi enough ang iyong hearing para matulungan kang mag-park, nandyan din ang kanyang reverse camera na very good at integrated siya sa door handle ng bed, which is a very clean look if you ask me. Speaking of the bed, dahil around 279mm ang kanyang ground clearance, very good and as expected, assisted ang kanyang tailgate. Mukhang maliit pero napalaking bagay ng assisted na tailgate kasi mabigat na nga ang buhat mo tapos kapag binuksan mo pa yung tailgate, mabigat din, napakahirap na nun. Without tailgate assist kasi, hindi ko kaya na isang kamay lang to. Most likely dalawa. Tapos kung yung mga babae or yung mga mas batang lalaki siguro kaysa sa akin, mas for sure, mas mahirapan na buksan tong tailgate. Same goes with a bed liner. Kung gagamitin mo to, which you should, bumili ka ng pick-up Malaking bagay na may bed liner na agad para hindi magasgas yung pintura dun sa bed space.
Entering the rear seats, well, this is a Toyota, so what do you expect? Nandiyan ang black plastics, pero the good thing here is that yung mga high traffic materials like the armrest kung saan nagre-rest yung arm mo, soft padded naman sila, so hindi masyado masakit sa siko. Meron nga lang tong black piano plastics dun sa bandang bukasan ng bintana, which does not make sense to me. What does make sense though is yung kanyang versatile na upuan sa likod. Bukod sa mayroon siyang maliit na storage para sa iyong jack and tools, pwede mo ring itaas yung backseat para kung meron kang mataas na bagay na gustong dalhin sa loob ng sakyan mo at ayaw mo sa labas for whatever reason, nandyan yung option na yun. Pero kung may isasakay ka sa likod, take note na ito ay walang aircon vent sa likod, kaya lakasan na lang ng konti siguro yung aircon para umabot yung lamig sa likod, which I don't think magkakaroon naman ng problema kasi high-tech naman na ang aircon technology kahit ng masakyan natin ngayon. What is a good thing though is meron siyang bottle holders on both sides of the door and andyan ang center armrest para ilabas ang cup holders. Plus, meron din tong ambient lighting na tingin ko hindi ma-enjoy pagka umaga pero pagka gabi, believe me, nakasosyal yan tingnan. Another good thing na kailangan i-take note dito is, well, it might be good for others or bad, para sa akin at least, hindi pa to naka-leather seats. Kaya kung gusto mo ng comfort from a leather seat, well, kailangan pa idagdag yun. But then again, kung gusto mo ng comfort, parang hindi yata pick-up truck ang kailangan mo. Entering the front seats, the classic Toyota theme that we know and love here in the Philippines still continues. Even at this price point, manual pa rin ang kanyang seat adjustments, which is a good thing and a bad thing at the same time. Good thing kasi, mas mabilis talaga i-adjust ang manual kaysa sa mga automatic. Pero siguro sa iba, bad thing to kasi they're expecting more. Speaking of more, meron din siyang more blank buttons than the functional ones. Nandyan ang front and rear parking sensors na I would assume lagi dapat naka-on para matulungan tayong i-guide pagka nagpa-park. Then, nandyan din ang kanyang 360-degree camera kasi meron tong cameras all over the place. Dun sa logo sa harap, merong camera sa likod nun. Sa side mirrors, meron din cameras dun. And dun sa likod, sa nabanggit ko kanina, dun sa may tailgate. But this button, if I may add, parang weird yung kanyang positioning kasi parang hindi ko to palagi magamit kung nandun siya using my left hand. Parang in-expect ko kasi either nasa steering wheel siya para mas madaling i-access or somewhere in the center cluster. I would think mas maraming tao ang gustong makita ang 360-degree camera view kapag nagpa-park sila at para mas madaling accessin yun, dapat nasa mas madaling access point din sila. Aside sa the usual na 2 cup holders dun sa may center console, andito pa rin yung favorite positions ko for cup holders, which are the aircon vents. Hindi ko alam kung ako lang ba, pero mas nasanay kasi talaga ako na nasa katabi ng aircon vents yung mga cup holders. Yung bandang gitna, nilagyan ko lang ng mga kung anik-anik, like cellphones and wallets. The eco and power drive modes are still there, plus the knob to change the option from 4x4 to 4x2 or vice versa, 12-volt power outlets, dual climate control, which is a really good thing kasi kung giniginaw yung sa front passenger mo, pwedeng magkaiba siyang temperature. What is a welcome update dito is yung kanyang infotainment screen. I think this is a 9-inch screen already, so malaking bagay yan, literally malaki, para mas makita mo yung details sa reverse camera mo and sa 360-degree cameras na rin syempre. I almost forgot to mention na dahil ito ay merong TSS or yung Toyota Safety Sense, kaya nga meron siyang 360-degree camera and yung kanyang automatic or radar cruise control, be extra careful dun sa Toyota badge sa harap. Nandun kasi in-house yung mga sensors ng TSS. If you get involved in an accident at madamage yung mga sensors na yun, malaking gastos yan for sure. As I always say in this channel, you cannot go wrong with a Toyota. If you want quality, reliability, and dependability, the Toyota badge and even the Hilux Conquest name will give it to you. Pero syempre, dapat alagaan natin itong mga to para alagaan din nila tayo. Huwag kang umasa ng anything kung hindi mo naman sila inalagaan. Having said that, this updated Toyota Hilux Conquest for 2024 gives you all the bells and whistles for a Toyota. In terms of tech and features, plus its price point of 1,997,000 Philippine peso, I must really admit na medyo laggard talaga ang Toyota. Even a Toyota fan like me must admit na medyo overpriced and underspec ang mga Toyota. Comparing it to its competition like the Ford Ranger,
Nissan Navara, lalo na sa bagong ilabas na Mitsubishi Triton. If you must buy, then go. Pera mo yan, walang makapigil sa'yo. Pero if you can, wait for the updated platform na paparating late in 2024 or early in 2025. That's it for this video. Kung may gusto kayong idagdag, put them in the comment section down below. So this is Kai, your driver but not so sweet lover na nagsasabing, keep calm, drive safe, and stay awesome.